man nung ginawa ko ang tao. Ito yung sagot. Amen, amen. Kasi ang mahirap, sumasagot ang Diyos. Kaya kahit sa mga panalangin nyo, hindi masagot-sagot dahil kinakausap kayo ng Diyos, hindi kayo nakikinig. Inuuna ninyo ang sarili ninyong katwiran. Lady May, Di mo napapansin? meron ka bang O Gcash tingnan mo, link? nagsasalita ang Diyos. Kailangan kita pabili ng pagkain, baka hindi ka pa Ay, wag na. Wala ka na talaga. O, tahimik ka sa'yo. Bigyan natin ng 2 minuto para makasagot si Ate Lady May. Yan. 2 minutes para makasagot sa tanong ni... Walang magsasalita. Walang magbabat-in. Okay, 2 minutes po. Ate Lady May, sagot sa tanong ni Kuya Mars. Maraming salamat. Yan. So, ulitin ko. Kahit sagutin ko kasi, bro, hindi niya naman ako paniniwalaan. Magiging katawa-tawa lang sa kanya. Bakit? Unang-una, hindi naman siya naniniwala sa pagka-Diyos ko, pero bakit ang lumalabas, no? Gusto niyang maniwala, kaya gusto niyang humingi ng katibayan. Pero kahit anong katibayan ang ipakita ko, hindi niya ako tanggap eh. So, nonsense, no? Kung gusto niyang malaman ang sagot sa tanong niya, no, ang sagot ko sa tanong niya, maniwala at manampalataya muna siya sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, nagiging totoo ang mga bagay na hinahangad sapagkat walang ibang katotohanan ay ang Diyos. Ako at ang Diyos na si Jesus at ang Ama ay iisa. No? Kaya manampalataya ka muna sa kapangyarihan ko upang maliwanagan ka sa magiging sagot ko. Sapagkat, ang sabi nga sa nasusulat, huwag ibigay ang perlas sa baboy. Hindi ko sinabing baboy ka. Ang ibig sabihin nun, bababuyin mo lang, pagtatawanan mo lang. Bakit? May sarili ka naman kasing kaunawaan. Pero ano ang sabi mo? Hindi ka Diyos, tao ka lang. Ako, anak ng Diyos. Diyos, alam ko ang lahat ng bagay. Hindi ayon sa iyong karunungan sapagkat ang daladala mong karunungan ay makasanlibutan. Ang anuman ang nakikita mo sa sanlibutan, hindi mo makikita sa aking kaharian. Kaya bakit mo pagtatawanan ang aking kasagutan? O yun muna, viewerista. Okay, maraming salamat sa sagot ng ating Diyos. So, sino ngayon ang sunod na magtatanong sa ating Diyos? Sino po? Follow-up question? Sino? Sino may katanungan? Kuya Mars, baka may follow-up question ka? Mga patahimik lahat ni Ate Lady May. Wala nang gustong kumontra. Pwede ba ako? Babati mo Ayun. na sa aking kapatid, si MBB. Kumusta bro? Kay MBB. Ayos na. Sige, kay MBB, pwede na po kayo magtanong sa ating Diyos. Nanggaling kasi ako dun sa mga save na daw sila dahil sa pananampalataya nila. Kailangan pa ba natin ng pananampalatayan? Pananampalataya lang ba ang basehan ng kaligtasan natin? Or faith with action? Ayan, sasagot po ng 2 minuto. Sige, maganda yung tanong ni MBB kasi nga dyan lahat hindi nagkakaunawaan. Marami ang mga Kristiyano ngayon sinasabi, doon sa sinabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ito po ang tunay na kapaliwanagan yan. Ang Diyos ang gumagawa at nagnanasa sa atin. Kapag nanampalataya tayo, tutulungan niya tayong maisagawa ng tama at purong kabutihan ang ating ninanasa. No? Siyempre, with the essence of God. No? Sa kanyang gabay. Ngunit, kapag ikaw ay nanampalataya na, hanggang dun na lang po yun sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga
ng mabuting gawa. Yung sinasabi po siguro ni Kuya MBB, no, maraming Kristiyano, yung especially, no, i-mention ko na yung osas, no. Yan ang madalas, ligtas na sila, no, pero kailangan nilang gumawa pa rin. Magkaiba po yun. Sapat na po ang ginawa ni Kristo sa krus upang maituring tayong matuwid, Roma 3:22. Bakit? Sapagkat ang lahat ay nagkasala upang walang makapagmalaki. Ginawa ni Kristong mabangong handog ang kanyang sarili upang mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya po tayo nakakagawa ng mabuti dahil sa banal na espiritu na nananahan sa atin. No? So, yun po yun, Kuya MBB. Medyo ano lang talaga yan. Depende po kasi yan sa nagpapahayag na pastor. Ang iba, pananampalataya na nagbubunga ng gawa. Yan ang tama. Yung isa naman, nananampalataya at gumagawa. Magkaiba po yun. Yun po. Yun, maraming salamat sa kasagutan ng ating Diyos. So, sino sunod na magtatanong? Ako. Okay, kay Arlot. Umakyat na po kayo para magkaroon ng karapatang magtanong. Lady May. Yes, Arlot. Nasaan na ba ngayon ang mga patay? Di ba alam mo yun? Diyos ka. Punta ka dun. Okay, nasagot na yung tanong. Sunod naman, sino magtatanong? Salamat po. Kuya JR? Ay tanong ako. Ano? Ilang taong ka ng Diyos? Yun, magandang tanong. Ako? Ako ay si Kristo, no? Sa katauhan mo, hindi pa ako nagiging Diyos. Kaya kung tatanungin mo ako kung ilang taon na akong Diyos, depende sa kung papaano mo sisimulan at tatanggapin na si Kristo Jesus ay Diyos sa buhay mo. Kapag sinabi mo at tinanggap na ikaw ay hindi na nagkakasala dahil anak ka ng Diyos, doon magsisimula at doon din magtatapos. Yun, maraming salamat sa ating Diyos. Sino pa ang sunod na magtatanong? Wait lang. Follow up? Ate, kung tunay kang Diyos, ano pa ang mga kaya mong gawin? Tatahimik po kayo at sasagot na. Ano ba gusto mong gawin ko? Hindi. Ano lang, baka may mga, di ba, ang Diyos, wala imposible sa Kanya. Lahat kaya kong gawin. Ang magkasala, yan lang ang hindi ko kayang gawin. Next question. Okay, amen. May iba pa bang magtatanong sa ating mahal na Diyos? Kuya Balsi? Red? Jordex? Kuya Arlot, baka meron kayong follow-up question? Lady May. Yan. Saan na ngayon si Brother Eli? Huwag po kayong tatawa, Kuya Arlot. Maging seryoso po sa pagtatanong sa ating mahal na Diyos. Sorry po, Bago sorry. ko sagutin, bakit gusto mong malaman? Okay, sumagot ka, Arlot. Tinatanong ka? Concern lang po ako. In mo muna yung sarili mo bago ibang tao, wag pakialamero. Amen. Okay, next question. Palis ka pala eh. So, umakyat lang po. Bago yung sunod na magtatanong, magbigay ako ng konting salita, Biorista. Okay, sige po. Yung huli kong sinabi, bro, kay Arlot, is yan ay aral yan, no, sa atin. Bago natin problemahin yung ibang tao, problemahin natin yung sarili natin. Kung para sa inyo hindi ligtas si Bro Eli, nasa maling aral siya, o sino man na mga namuno ng mga iba't ibang relihiyon, unahin nyo yung sarili nyo. Siguraduhin nyo muna na ligtas kayo. Bakit? Walang ibang hahatol kundi ang Diyos lamang. No? Huwag nyong hatulan ang mga hindi ninyo sakop.
Sakop nyo ba si Bro Eli? Sakop nyo ba si Manalo? Sakop nyo ba ang mga kapitbahay nyo at lahat ng nandito upang hatulan nyo sila sa kung ano ang gusto ninyong ihatol sa inyong sarili? Uulitin ko, Diyos lamang ang hahatol. Kung hinahanap mo si Brother Eli, unahin mong hanapin ang sarili mo. Kung nasaan ka ngayon, kung ikaw nga ba talaga ay nasa tamang daan at tuwid na daan, sapagkat ang naliligaw ay naghahanap lagi ng daan. Pero ang nasa tuwid na daan, nalalaman niya ang kanyang kinaroroonan at ang kanyang paroroonan. Ayan po, viewerista. Thank you. Yun, maraming salamat. So, Ate Lady May, ito yung akin na ipaksa noon pat. Marami nang sumagot dito. So, ngayon lang po kayo naakyat. So, ito ang ating katanungan sa mga nakaraan namin paksa. Marami nga ba ang Diyos? At pwede rin ba tayong maging Diyos? Sige po. Nagpapahayag ba ako dyan? Apo, ano po ba ang inyong opinion? Kasi Pahayag? parang nadaanan mo yan, no? Okay, sige. Ito ay hindi opinion, kundi katotohanan sasabihin ko, no? Ayon sa Genesis 3:26, ginawa tayong mga Diyos. Bakit? Ipinamahala sa atin ng ating Ama ang sanlibutan. Mapahayop man, lahat ng nilalang, maliit, malaki, maamo man, o yung mga katulad ng leon, no? Mga na at it's under us, no? Ginawa niya tayong dominion ng lahat, no? Ginawa tayong katulad. Pag sinabing katulad, walang pagkakaiba. Kung ano ang ating Ama, ganon din tayo. So yung tanong, marami nga ba ang Diyos? Uulitin ko, tayo ay mga Diyos. Ngunit merong nag-iisang tunay na Diyos. Hindi ko sinabing peke tayo. Bakit? Ano ang sabi sa Revelation? Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Sino yon? Si Hesus Kristo. No? Kaya paano mo masasabing Diyos mo siya? Ang nasusulat, Diyos ng mga Diyos. Hindi sinabing Diyos ng mga tao, Diyos ng mga hayop, Diyos ng mga diablo. Hindi po yan nasulat. Ang nasusulat, Diyos ng mga Diyos. At sa arin din po sa John 10:34-35, no? Hindi po imposible na maging Diyos ang tao. Ang napaka-imposible ay ang maging Satanas ang tao. Bakit? Ang tao, maging kayo, naniniwala at nananampalatayang mga anak kayo ng Diyos. Pag sinabing anak, kayo ay may binhi niya. Pag sinabing kayo ay binhi ng Diyos, kayo ay galing sa Diyos. Nasusulat, walang galing sa Diyos na masama, kundi mabuti lamang. So bigyan natin ng katuparan ang mga salita niya. Pag sinabi niyang ang kanyang anak, ay hindi nagkakasala. Kapag hindi nagkakasala ay Diyos, sapagkat walang Diyos na makasalanan. Kung kinikilala man ng iba na si Satanas ay Diyos ng sanlibutan, sapagkat si Satanas ay gustong agawin ang trono ng anak, maging ang trono ng ama. No? Parang ganito lang yan. Sa isang pamilya na mayaman, may kaya, meron silang mayordoma at mga alipin. Merong yung mag-asawa, may mga anak, no? Umalis yung mag-asawa. Pero, yung mga anak, inalipusta, inalimura, pinabayaan ng mayordomo. No? Inagaw. Hanggang sa nawalan ng alaala ang mga bata. Inagaw nila ang kaharian. Ngunit hindi papayag ang mga magulang. Bumalik sila para ibigay kung ano ang karapat-dapat sa anak. Pero kailangan munang magbalik loob ang anak. Maalala, magbago ng kaisipan. Yung naging kaisipan nila, lumaki sila bilang alipin. Ngayon, kailangang makilala ninyo ang dati ninyong pagkatao sa piling ng Ama. Sapagkat kayo ay nilukuban ng masamang espiritu upang lumayo ang kaisipang kayo'y mga anak ng Diyos. Pag sinabi po kasi natin, lalo na tayong mga Kristiyano, nakikipaglaban tayo sa iba't ibang relihiyon na Diyos si Kristo. No? Si Kristo ay anak ng Diyos. Kapag pinanindigan ninyo
na kayo mga anak ng Diyos at hindi kayo Diyos. Anong pinagkaiba nyo kay Kristo? Si Kristo ay may laman at buto rin naman. Naging tao, nagkatawang tao. 'Di ba? Pag sinabi nyong hindi kayo Diyos at kayo anak ng Diyos, lalabas hindi Diyos ang ating Panginoon. Tindigan ninyo ang pagiging Diyos. Ngunit mapaninindigan lang yan kapag nakita ninyo ang katwiran. Ano ang katwiran? Kayo ay itinuring na matuwid dahil sa kamatayan ng panganay nating kapatid. Sino yun? Si Jesus. Kapag yan natanggap ninyo, kaya ninyong ipaglaban ang pagiging Diyos ni Kristo. Katulad ko, kung mapapansin ninyo, wala akong inuurungan na kalaban. Kahit alimurahin ako, alipustahin, kalkalin ang personal kong buhay, sabihan akong maratrat, ang bunganga, ganito ganyan. Pero lagi akong naninindigan sa ang ano ang dapat na salita na tinanggap ko sa aking Ama na nag-iisang Diyos na buhay, Diyos na banal, kataas-taasan, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. O yun lamang po, kuya. Kilala mo naman ako, no? Daway ako tingnan mo ngayon, malumanay ako dahil maayos ang mga kausap ko. Thank you. Salamat, Ate Lady May. So, pwede ba ako naman na magtatanong? Dahil may nag-comment dito Gusto na ko ang yan. dami naman nating Diyos. So, ikukuha ko lang ang kanyang Sige, anong tanong katanungan. mo? Bilang ikaw, Ate Lady May, ay isang Diyos, pwede ka rin ba namin sambahin? Kung sasambahin mo ako, para kang sumasamba sa Ama ko. Bakit? Sumasa akin si Kristo. Sabi nga ni Kristo, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, sapagkat ang Ama ay sumasa kanya at si Kristo ay sumasa Ama. Ang Ama at si Kristo ay sumasa akin, ako ay sumasa kanila. Kapag sinamba niyo ako, sumasamba na rin kayo sa Diyos na buhay, sapagkat nagkaroon ng buhay si Kristo, nagkaroon ng katawan sa pamamagitan ko. Ayun, kapatid. Yun, marami pong salamat. So, sino pa gusto magtanong? Huwag nyo na kasing sasapawan kasi hindi nakakapagpaliwanag na maayos. Ay, may tanong ako. Ayun. Ikaw naman, Kuya Jordex. Jordex, na-miss ko to si Kuya Jordex. Di ba si Kristo begotten Son of God? The only. Ngayon, pangilan kayo na anak ng Son of God? Noon kasi Kuya Jordex, sinabi siyang the only son. Why? Ecclesiastes 7:20. Ang lahat ay nagkakasala noon. Walang taong matuwid na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala, no? Kaya siya ay tinawag na begotten son. Siya lamang ang anak ng Diyos na tunay noon sapagkat siya lamang ang banal. Lahat ay itinuring na makasalanan. Kaya siya natawag na bigatin. Pero nung namatay siya, itinanim ang binhi sa atin, kaya dumami ang mga Diyos. No? Kaya nagkaroon ng mga kapatid si Kristo. Si Kristo ang panganay, kami ang sumunod, at maaaring kayo ay sumunod rin. No? Katulad sa magkakapatid, may naunang ipinanganak, may nahuhuli. Ayun, Kuya Jordex. Follow up to Uncle Bioverista kasi ang nababasa bigatin. So kung bigatin pala si Kristo, agree ba kayo na adopted son lang kayo, Lady May? Uulitin ko, kami ay ipinanganak ng Diyos. Ikaw bilang Katoliko, alam ko ang paniniwala ninyo kayo ay adopted. Kung yan ang paniniwala ninyo, ipagpasalamat na lang ninyo na inadapt kayo. Huwag kayong mainggit sa mga tunay na anak sapagkat kung anong pagmamahal ang ibinibigay sa tunay na anak ay ibinibigay din sa inyo. Nasa sa inyo na lang kung paano nyo tatanggapin. Ayun, Kuya Jordex. Okay. Ito naman ang kasunod ko na tanong. Lalim-laliman natin konti. Sige. So, di ba sabi mo, ayaw mo sa terminong adopted, gusto mo sa tinatawag na legal, na hindi talaga siya adopted, kundi legal talaga siya na anak. Saan naman mababasa na ang nasa father's bosom, saan mababasa na ang nasa father's bosom ay multiple gods? Ito ang sagot ko dyan, Kuya Jordex. Alam kong alam mo kung saan mababasa. Magtanong ka sa hindi mo alam. Next question.
Kaya nga nagtanong nga ni ako kasi hindi ko alam. Jordex, narinig na kitang ipinahayag mo yan. Huwag tayong maglokohan. Ulitin ko, Diyos ako, alam ko ang nilalaman ng puso niyong lahat. Next question. Kuya Jordex, next question po kayo para ano. Sige. Next question. Di ba sabi doon sa talata, sabi doon sa ni Kristo, o ano pa ba yung gusto nyo pa ba ng milagro para maniwala kayo? Ngayon naman, Sis Lady May, paano mo kami kumbinsihin para maniwala sa iyo? Kasi sabi doon nakalagay, nagmimilagro si Jesus bago siya papaniwalaan. Ngayon ang tanong, saan dito pwede mo ba magpakita ang milagro mo para ikaw ay paniwalaan? Gaya ng nabasa mo sa talata, sinabi ni Jesus, kailangan ko pa ba nang gumawa ng mga himala upang maniwala kayo? Ganon din ang itatanong ko sa iyo. Kailangan ko pa ba gumawa ng himala para ikaw ay manampalataya? Next question. Okay, next question, sabi ni Kristo. Ngayon na naitusok mo na yung daliri mo, naniwala ka na sa akin, Tomas. Ngayon, ano naman yung patunay mo, Lady May, para paniwalaan ka? Hindi ko kailangang magpatunay o maghimala sa harap mo sapagkat kung gusto mong maniwala, manampalataya ka muna sapagkat ang lahat ng pinanampalatayaan ay nagkakaroon ng katotohanan. Minsan nang sinabi ni Jesus, mapalad ang mga taong mananampalataya bagamat hindi pa sila nakakakita ng himala. Next question. Okay, next question. Nasabi dito, Kung ikaw ay Diyos, Lidirog, anong Huwag po totoo muna pangalan? magsalita. Ang hindi po nagtatanong, mamaya may karapatan kayo. So Kuya Jordex, gusto niyo bang si Kuya Red na magtanong? sige. Okay, Kuya Red, pinahintulutan ka naman ni Kuya Jordex, so pwede na. Sige. Lidirag, magandang gabi sa iyo. Kung ikaw po ay nagsasabing ikaw ay Diyos, ano pong pangalan mo? Tingnan mo. May salamin ka ba? Yan ba ang pangalan ng Diyos, Marunong ka Lidirag? ba magbasa? Lidirag ba yung pangalan ng Diyos? Uulitin ko. Kung gusto mong maniwala sa akin, hindi kita pipilitin. Ulitin ko ang sagot ko sa iyo ha, yung sagot ko kay Kuya Jordex. Sinabi ni Jesus, kailangan ko pa bang maghimala upang kayo ay maniwala at manampalataya? Hindi yan ang tanong ko, Next Lidirag. question. Hindi ko yan tanong. Ay nako, viewerista, ikaw na sumagot sa sarili Huwag mong pong tanong, sabayan sumasagot na. habang nagsasalita Ang ang ating tanong Diyos. ko, Lidirag, anong pangalan mo kung totoo kang Diyos? Iba naman yung sagot mo. Huwag niyo pong tutulan ang sagot ng ating Diyos. Sumagot na ako. Hindi ko Ayaw hinahanap, tanggapin. hindi kita hinahanapan ng himala. Ay, Ano ka nako, ba? Ikaw nga viewerista, ikaw nga sumagot. Hindi ka yata matinong kausap eh. Ang tinatanong, Okay, baba muna kita, Mr. Red. Dapat tanungan lang kung ano ang sagot, tanggapin natin at hindi. Paniwalaan man natin at hindi, nasa sa atin na yon. Importante sumagot sa atin ng Diyos. So, si Kuya Cristiano, may gustong sabihin ata sa akin. Sige po, may karapatan kayo Wait magsalita lang. muna. Okay, wait lang, bago magtanong si bro. Sumagot ako, tinatanong niya ako kung anong pangalan ko bilang Diyos. Sabi ko, nasaan ang salamin mo? Kasi baka hindi niya nakakita ang pangalan ko ngayon, pagtatawanan niya pa. So, nonsense. Okay, thank you. Yun, salamat. Kuya Cristiano Panganay, ano po bang gusto niyo sabihin kanina? Magandang gabi po at pag-ibig at kapayapaan po nawa po sumain. Ilang minuto po ba ang ibibigay para sumagot doon sa tanong Ay, na marami ano? nga ba ang Diyos at pwede rin ba Ang tayo sasagutin maging Diyos? ata ni Panganay, yung nasa banner mo. Hindi siya sa akin magtatanong. Okay, sige. Pagbibig. Mm-mm. Sige po. So, sasagutin niyo ito, Kuya Cristiano, yung banner ko na yan. Tama? Sasagutin. Apo. Ilang minuto niyo po ba Sasagutin. ang sagutin yan? Ilang minuto? Ang ilang minuto
Pwede po bang 15? 50? Okay, Ano, 50 minutes. 15, 15. Okay, 15 minutes. So, wala naman tayong ibang guest. Tayo nagtatanong lang naman. Kung walang tututol, 15 minutes. Paliwanag niyo sa amin, Kristiyano Panganay, kung bakit marami nga ba Ang ang haba, Diyos at sabi niya. pwede rin ba tayong maging Diyos? Sige, granted. Maraming salamat po at pag-ibig at kapayapaan po nawa po isumayin nyo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon no, para sa isang tunay na Diyos po ako nagpapasalamat at hindi sa peke at na mga nagpapanggap. Sabi po ay marami nga ba ang Diyos at pwede rin ba tayong maging Diyos? Ano ba sinasabi ng kasulatan? Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Lot, wait Dinggin muna. mo, Baka may Israel. baka ha? Dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. No? Kung ang iisa ang Diyos, wala na pwedeng maging bagong Diyos. Hindi pwedeng dagdagan ng pagka-Diyos. Malinaw naman na sinasabi ng Torah. At ang sinasabi, ang Diyos ay walang pinagmulan at walang hanggan. Hindi maaaring maging ganito ang tao. Meron siyang pinagmulan eh. Paano magiging Diyos ang taong may pinagmulan? Ang sinasabi sa Awit, chapter 90, verse 2. Bago nilikha ang mga bundok, ikaw ay Diyos mula sa pasimula hanggang sa walang hanggan. Ang tao may simula, nilikha lamang ng Diyos. Ang Diyos ay walang simula. Kaya't ang isang may simula ay hindi maaaring maging walang simula. Malinaw po yan sa kasulatan. At sinasabi, ang Diyos ay hindi nagbabago, ang tao ay nagbabago. No? Ibig sabihin, itong nagsasalita na siya ay Diyos, ay nagbabago ito ng aral eh. Samantalang ang sinasabi ng Propeta Malakias chapter 3 verse 6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kung Diyos siya, si Moises nagiging nagiging maingat sa kanyang ginagawa at sinasabi. Nakita namin sumasayaw ito ng mga kahalayan. Meron ba Diyos na sumasayaw ng kahalayan? Ang sabi sa kasulatan, akong Diyos ay hindi maaari magbigay ng kasalanan, ni ang tisuri ng aking mga hinirang. Siya Diyos Paano nangyari yun? Itong tao na ito, naninisod ko. Paano naging Diyos ang tao na ito? Walang nilalang ang maaaring maging kapatay ng Diyos. Sabi ng Propeta Isaiah chapter 40 verse 25, kaninong gaya ko kayo iahambing? Sabi ng banal. At ang tao ay nilikha lamang sa larawan ng Diyos, hindi bilang Diyos. Genesis chapter 1 verse 26, lalangin natin ang tao sa larawan. Ang kahit sinong tumangkay sa maging Diyos ay rebellion at kasalanan. Pag tinuri mong Diyos ang sarili mo, ay kasalanan na tinuturi sa iyo ng kasulatan. Sabi ng Propeta Isaiah sa chapter 14 verse 13 to 14, akyat ako sa itaas at magiging gaya ng kataas-taasan. Sino pong nagsabi noon? Walang iba kundi si Satanas. No? So, ibig sabihin, yung nagsasabi na ako'y aakyat at magiging Diyos, si Satanas po yun eh. Sino po ba ang bumubulag sa kanila? At sino po ba nagbibigay sa kanilang prinsipyo na sila'y mga Diyos? Walang iba kundi si Satanas. Sapagkat na sinasabi sa Juan chapter 1 and verse 14, ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Pag sinabi po nating nagkatawang tao, hindi po siya tao. Nagkatawan niya eh. So paano ka nangyari na ikaw isang Diyos? So sa aklat ni David, nagsasabi na kayo'y Diyos at tinutukoy. Sino ba itong mga to? Ang Diyos ay tumatayo sa kapulungan ng makapangyarihan. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan ninyo hahatulan ng may kasamaan? Sabi sa Awit chapter 82 verse 1 to 2. Ano ba sinasabi rito? Hindi alam ng mga mangmang na ito na sa kasulatan ng ibig sabihin ng Elohim ay dalawa. Una, ang Elohim ay tumutukoy sa plural na ibig sabihin mga hinirang, hari at hukom. Mali ang pagkakasali ng Tagalog sa sinasabi na Elohim. Ano po ba ang interlinear na sinasabi doon sa verse na po na yun? Basahin po natin sa Hebrew interlinear. Elohim netzavah ba'et el, beserek Elohim yashpot. Elohim sa una, nang ibig sabihin ay Diyos. Pero sa Berek Elohim yashpot, ang ibig sabihin po nun, mga hinirang, mga hari. Nagkamali ang mga translator pagdating sa ganito na Diyos ang inilagay sa una at sa pangalaway Diyos hindi nag-aaral ng totoo sapagkat walang katotohanan po sa kanila. Paano ka maniniwala sa isang taong sumasayaw ng mahalay tapos sasabihin siya'y banal? Meron po bang kabanalan sa isang sumasayaw ng mahalay? No? At sinasabi sa verse 82 verse 2, at matay tispethut avel of ne presma imtesusela.
Ibig sabihin, until when? How long? Will you judge injustice avail and the base person of the wicked? Wala namang hinuhukuman to na hindi nga to nire-recognize sa sinong bansa Sino ba nagre-recognize dito upang hukuman? Sinong uhukuman mo sa pagdating ng judgment sa ikalawang sa paghuhukom ng kamatayan? Sino ba ang pinaghaharian mo? Saang bansa ka ba? Nangangamuhan ka nga Paano mo nasasabi na ang Diyos ay nangangamuhan sa ibang bansa? Paano makapagsasabi na ang Diyos mo ay katulong sa ibang bansa? Paano nangyayari na ang isang Diyos maging mahalay sa pananalita? Meron bang alipin? Naging alipin ba si Jesus nang siya ay nagkatawan tao? Kalapastanganan yun. Meron bang tao na nagkakaroon ng sakit nandoon sa ibang bansa at nagsasabi sila ay mga Diyos? Meron bang Diyos na nagkakaroon ng halay sa kanilang sarili? Nagkakaroon ng libog sa kanilang sarili? Naririnig ko sila sa tuwing madaling araw, nag-green joke sila. Meron bang Diyos na nag-green joke? Kapag hindi mo kilala itong mga to, talaga mapapaniwala ka. Sapagkat sila'y nasa dyablo, ganun talaga ang kanilang pamumuhay upang manlinlang. Hindi nga sila marunong magbasa ng Greek. Hindi nga sila marunong magbasa ng mga bagay na pangsinauna. Tapos sasabihin nila, sila'y nakakaunawan ng kasulatan. Hindi nga nila maunawaan kung anong ibig sabihin ng pagkakasulat ni David. Paano nasasabi ng tao na ito, itong tao na ito, ay sila'y mga Diyos na hindi nga sila nakakaunawan ng hiwaga ng Diyos. Hindi nga nila alam kung paano at bakit nagkaroon ng Diyos. At paanong naligtas? Pag tinanong mo sa salvation yan, bakit ka naligtas? Tinanggap ko si Kristo. Paano mo tinanggap si Kristo? Saan ka naligtas? Kailan ka naligtas? At paano ka sumampalataya sa Diyos? Sabi ng Panginoon, ikay magpapakabanal. Pagpapakabanal ba yung pagpapasabi mo ng mahahalay na pananalita? Wala namang ganun Ang anghel ay hindi maaaring sambahin. Tanongin natin, maaari bang sambahin ang tao na merong kapangyarihan ng Diyos tulad ng hari o ng hukom? Ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa tao. Kanina sinabi niya, sasambahin siya Pero sinasabi ng talata, sa Gawa chapter 10 verse 25 to 26, nang sinubukan sambahin si Pedro, si Cornelio ay nagpatira pa sa kanyang paanan at sinamba siya. Ngunit sinabi ni Pedro, tumindig ka, ako man ay tao rin. Meron to kapamahalan ng Panginoon. Siya'y apostol at binigyan ng kapangyarihang maggamot at bumuhay ng mga patay. Pero hindi siya nagkaroon ng pagpapasamba. May himala at may kapangyarihan si Pedro, pero hindi siya sinasamba. Ito wala naman tong himala na kayang paano Wala pa naman tong himalang ginagawa Wala pa nga tong nabubuhay na patay Wala pa nga tong pinagagaling Pero sinasabi niya, Diyos siya upang sambahin. No? Ang anghel ay hindi rin maaaring sambahin. Tao pa kaya? Apocalypse chapter 22 verse 8 to 9. Nagpatara pa ako upang sambahin ng anghel. Ngunit sinabi niya, huwag, ako'y kapalingkod mo. Ang Diyos ang iyong sambahin. Hindi nga to anghel Hindi nga to nakakaunawa Kahit nga talata, wala nga tong alam kung hindi kung ano-ano lang na talata sa bagong tipan Pinag-Greek mo to, hindi to makakapag-Greek Bakit? Hindi naman siya pinahamak ko siya. Ipinapakita ko sa inyo na ang Diyos ay walang kahinaan pero ang tao na ito may kahinaan. So paano nangyaring ikaw ay naging Diyos? May kahinaan ka. Si Kristo man, nagkaroon ba ng daya ang kanyang bibig? Nagkaroon ba ng kahinaan si Kristo? Nagkatawan tao siya pero hindi siya nagkaroon ng kahinaan kailanman. Nagkaroon siya ng katawan na nasisira pero hindi siya nagkaroon ng kahalayan kailanman. Hindi siya nadatnan ng daya ang kanyang bibig. Yun ang kapangyarihan at nakikita ni Kristo ang kanyang puso. Sige nga, paano mo nasasabi ngayon ang puso ng nasa kausap ko kanina? Kung ikaw ay Diyos, dapat alam mo kung sino ang kausap ko kanina. Sapagkat ang Diyos ay nakakaalam ng lahat, pero hindi mo nalalaman sapagkat ikay tao lang. Ang hari ay ginagalang ngunit hindi sinasamba. Unang Pedro chapter 2 verse 17, igalang ang hari pero huwag sambahin. Ito wala naman itong ipinag-ahari, paano mo sasambahin to? No? May kapangyarihan man ang hari o kung sila'y lingkod ng Diyos, hindi Diyos. Roma chapter 13 verse 1 to 4. Ang pinuno ay mga lingkod ng Diyos. Sino bang pinaglilingkuran nito? Wala nga itong simbahang kinabibilangan Paano nangyayari na tao na ito ay nagiging Diyos kung ang Panginoon ay hinubad niyang pagka-Diyos at naglingkod? Wala nga pinaglilingkuran to, walang ministry to Ano bang pinaglilingkuran nito? Nagdadaldal lang naman to habang nagtatrabaho Pero wala naman to inaakay sa Diyos. Siguro kay Satanas marami. Pero yung tao na ito, na walang nakakaalam ng kasulatan, dinideklara niya sa Diyos. Sasabihin ko sa iyo, Lady May, alam mo ba kung ba't hindi kayo inaari ng Diyos, hindi kayo
hindi kayo sinasaway ng Diyos sapagkat nasusulat, sasawayin ko at itutuwid ko ang aking mga anak. Ngunit pababayaan ko ang aking mga itinakwil. Uulitin ko. At sabihin mo sa akin kung anong talata yan. Ang sinabi ng Panginoon, aking itutuwid ang aking mga hinirang, ang aking mga anak, ngunit ang aking mga itinakwil ay pababayaan ko. Hindi naman nagsasalita ko hindi para sa kanya, para sa mga nakikinig. Kung kayong mga tao na nakikinig ay nagkakaroon kayo ng hidden sin at hindi kayo nagkakaroon ng konsensya, hindi kayo nagkakaroon ng pagtutuwid, mangamba kayo kasi baka kayo ay itinakwilan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay walang pakialam sa mga taong itinakwil na niya, itinakwil na nga niya eh. No? Kaya marami dito sa pananampalataya na akala nila sila ay nagkakaroon ng kaalaman na sa Diyos. Ngunit walang pagtutuwid sa kanila. Hindi sila nakakaramdam ng konsensya. Hindi sila natatakot sa blasphemy of the Holy Spirit. Nagkakaroon sila ng righteousness, but that is self-righteousness and self-interpretation na siyang kamangmangan. At hindi ito sasawayin ng Diyos. Paano ka sasawayin kung hindi ka naman niya hinirang? Itinakwil ka na eh. So kaya kapag ikaw ay isang taong matuwid, magiging tulad ka ni Moises. Anong sinabi kay Moises? Nung hindi niya ipinatutuli ang kanyang anak, siya'y hinabol ng Panginoon. Sige nga, anong bersikulo yan? At siya'y papatayin ng Diyos sapagkat ipinagliban niya ang pagtutuli sa kanyang anak. Anong ginawa ng kanyang asawa? Tinuli ang kanyang anak, ibinato sa kanyang paa. Sabi mo sa akin kung saan bersikulo yan. At nawala ang anghel na nais pumatay o nawala ang kamatayang anghel sa harapan ni Moises. Alam mo ba yan? Na kahit ang kanyang mga hinirang ay nagkaroon ng pagkakasala dahil hindi sila sumunod sa kasulatan, hinabol sila ng kamatayan. Paano ka nga habulin ng kamatayan? Hindi ka naman hinirang eh. Hindi ka naman pinapansin ng Diyos. Tapos nagkakaroon kayo ng self-righteousness. Then go ahead. Sapagkat ang mga hinirang ng Diyos ay pinarurusahan right after and then. Si Moises pinarusahan, hindi lang dahil hindi niya hinampas ang batong panulukan, kundi dapat ay bubulungan niya. Hindi lang doon ang muntikan siyang mamatay. Hindi alam ng marami yan, pero hinabol siya ng Diyos upang ituwid at ipakita na walang taong nakakahigit sa kanya't mga hinirang. Kung sino man ang hindi sumusunod sa kasulatan, siya'y sumasalangsang at ang sumasalangsang ay kamatayan. Ano ba kamatayan sa mga taong nagsasabing sila ay mga Diyos? Hindi sila papansinin. Palalaguin sila. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, hayaan mong lumago ang palay sa mga damong ligaw at darating ang pag-aani at ang damo ng trigo ay hihiwalay at ang damong ligaw ay ibibigay sa impyerno. Kaya ang mga taong hindi nakararanas ng pagtutuwid sa Diyos, tinakwil ka na. Kaya kahit anong sabihin mo, hindi na makakaroon ng epekto yan. Kahit sino pa ang sabihin mo na ikay sumasampalataya, sinabi ng Panginoon, sila'y magsasabi, Panginoon, Panginoon, ako ay nagpangaral sa iyong salita, sa iyong pangalan. But anong sasabihin ng Panginoon? Depart from me, you evil doer. Hindi ako natatakot sa anumang impluwensya ninyo. Pero isa lang ang matitiyak ko, ang maaakay nyo lamang ay mga itinakwil, mga hindi sa Diyos, nagpapakunwaring Kristiyano, mga bulaang mga kapatid at bulaang mga mangangaral. Yun ang magiging kawan ninyo. Salamat sa Diyos at pag-ibig at kapayapaan naway sumainyo. Maraming salamat po sa inyo, Kristiyanong Panganay. So, sunod naman, reaction tayo sa ating mga guests. 3 minuto lang dapat. Kung i-wave nyo na late time para mailipat ko na. So, kay Jordex, reaction. Sa mic ni Lady May. Paki-open nga yung mic ni Lady May. Okay, Ate Lady May, pa-open daw po na mic. Sige, banat. Lady May, ibigay ko yung oras ko sa iyo. Ikaw yung magsasalita. Naka-request na po, pa-open lang na mic. Pa-open ng mic, Lady May. Tapos, gamitin mo yung oras ko para mag-response kay Cristiano. Lady May. Uy! Naka-request na Ate Lady May. So, baka hindi agad napindot yung open. Maghintay lang tayo ng 27 seconds. Ulitin ko ulit. Di nga. Ay, pakiano na lang bro. Pakiulit na lang bro. I-end na lang tong live na. End show na lang to lahat. Tapos, bibigyan ko lang ng time yung iba para lang makarinig ang reaction nila.
Ano na lang kasi 2 pa lang eh. 63 minutes na lang. Okay, tagta 3 minuto lahat. So, end muna natin. 3 minuto. Unahin ulit kita kay Jordex. 3 minutes lang. Reaction. Sa guli lang. Hop. Wait. So, si Jordex. Okay. May 3 minuto para sa lahat. Oo, wala akong tutol dun sa sinabi ni Pas Josh Schmidt. Oh. Kung tama yung ano ko ha, yung pagkaalala ko sa boses pa lang eh. Wala akong tutol dun kasi ano eh. So yung tutol ko lang yung latag ni Sis Lady May. So palitan na natin yung mga nangasusulat. Mateo 28:19. 18, sabi dito, umayo kayo at bautismuhan ninyo ang lahat ng bansa sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo at Lady May, at turuan ninyo sila sa mga katuruan na natanggap nyo sa amin. Tapos ngayon, ibahin na naman natin yung iba pang nangasusulat. Mayroon 3 nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo at si Lady May. Meron pang isa, ako ang Alpha at Omega. Nabubuhay ako at hindi pa ako namatay. Yan si Lady May, hindi pa namatay. So dito naman hindi sa Apokalipsis 22, wala na akong nakita pa sa bayan, sa banal na lungsod, ang Panginoong Diyos at ang Kordero at si Lady May. Diba? Kasali na siya. Sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was with Lady May. Ayun. Mas maganda yan. Sa John 1 verse 14, sabi doon, and the Word became flesh and dwelt among us, and also Lady May dwelt among us. So, yan, maganda yan. At meron to yun sa binanggit din ni Sis Lady May kanina. John 10:30, I and the Father are one, and also Lady May are one. Di ba? So, ibahin na natin yung mga nangasusulat, pati yung maraming magsisiparito na dala-dala ang pangalan ko. Ibahin na natin, maraming magsisiparito na dala-dala ang pangalan ko, at sasabihin kami ay kapatid ni Kristo. Hindi na yun bawal, kundi good side na yun, di ba? So, yun. Hindi nabigatin san si Kristo kasi sabi niya kanina, hindi na yun daw saklaw kasi luma yun. So hindi na yun pwede. So ngayon hindi nabigatin san si Kristo. Marami na sila ngayon. Batay sa sagot ni Sis Lady May sa akin kanina ba. So pero hindi ako tumatawa na kinakotsa ko siya. Yan talaga yung doktrina nila eh. Pero hindi ko man tinutulan, hindi ko rin tanggap. Thank you. Okay, lipat na tayo kay Kuya Arlot pala. Okay naman sa akin si Lady May. Bait pala siya eh. Payag siya kahit Diyos siya eh, mag-DH siya sa ibang bansa. Okay na ako doon. Mabait pala si Ate May. Yun lang. So, okay na Arlot, para mabilisan lang. Kung wala nang reaction, lipat agad daw kay Kuya Balse nang makapagsalitaan lahat. So, Kuya Balse, ano yung magiging reaksyon sa mga nagpahayag sa ating ngayong gabi? Madaling araw na pala. Hello, Kuya Balse. Okay po. Okay, magandang gabi po sa inyo. No? Marahil sa panahon natin ngayon, no, pati ang Diyos babae na rin pala. No? Tama rin sinabi sa Gawa 4:12 na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit kundi sa Lady May na lang yata kasi inaangkin na rin niya yung Diyos na rin dito sa lupa eh. Pero kahabagan na lang natin mga kapatid natin na hindi nakakaunawa rin, no? Kasi sa panahon natin ngayon, maraming naliligaw na eh. We are in the last day na rin tayo na kung
ibang aral na ang maririnig natin ngayon, talagang pati tao, talagang itinataas niya na rin yung sarili niya na ang aral nila ay nagiging Diyos na rin sila. Kaya totoong sabi ng Panginoon, natutupad na rin yung salita niya na yung aral ng tao, nagiging aral na rin ng Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, no, yung utos na rin ng tao, nagiging utos na rin ng Diyos. Na ang Biblia ngayon, pinabubulaanan nila na kung paano yung katotohanan, ginagawa na rin nila ng kasinungalingan. Kaya itong propesya natin sa panahon natin ngayon, talagang unti-unting naglalabasan na itong yung mga taong tinataas na rin yung sarili nila. Alalahanin natin na tayo, mga nilalang tayo, malinaw na sinabi ng Diyos na ang lahat nagkasala, walang sinumang nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Kaya itong taon nito, tayo lahat ay nagkasala. Kaya kung nagmamataas tayo, sabi ng Panginoon, kung nagmamataas tayo, ibababa niya tayo. Kaya walang pwedeng makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon, kundi lamang doon sa katubusan ng ginawa ng Panginoon Kristo sa atin na tayo niligtas mula sa kasalanan. Kaya itong katawan nito ay tunay na talagang lahat ay makakaranas ng kamatayan dahil sa kasalanan natin. Kaya katotoo na kung si Lady May ay meron na komunyon sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, pag dumarating ang komunyon natin, o yung tinatawag natin ng tayo nagsasalitang Santa Cena, na sinasabi doon sa Santa Cena natin na ginagawa ko minsan minsan sa loob ng isang buwan, na sinasabi itong aking katawan na sa katawan na ito ay nagdanas ng kamatayan dahil sa kasalanan ng tao, sa dugo na ito, dito tayo nailigtas. Ngayon, ang katawan at ang dugo ay hindi pwede magmana sa kalangitan. Sabi rin naman sa 1 Corinthians 15, ang lahat ng mga katawan na ito ay hindi pwede magmana sa kalangitan. Amen. Yun, salamat sa iyo Kuya Barces. So mapapanood nyo ang replay ng ating live na ito sa aking YouTube channel. Ang title, ang mga ROG ba ay mga Diyos din. Yan. So next natin si Kuya MBB. Kuya MBB, baka meron kayong gustong sabihin, reaction? Sa ngayon wala naman. Galing lang kasi ako dun sa isang platform na yun lang naman yung ko, against ako dun. Kasi faith, ang pananampalataya daw nila hindi na kailangan gumawa. Okay, MBB, mag-move ka na dyan. Hindi ako makamapon. Sige na, ibibigay ko na yung sa oras to sa iba. Magbubumon ka na dyan. Napag-usapan natin kanina yan. So, ayan, naulitin ko, yung replay nito ay i-upload ko mamaya sa aking YouTube channel na Viverista. Ang pamagat ay ang mga Ito lang, ROG ba ay mga Diyos din. Yon. Ito lang i-share ko yung prayer ng Panginoon sa Mateo, yung Ama namin. And magandang dasalin natin yon para sa kingdom of God niya na bababa. At yung kingdom of God niya, yung bayan niya na yun yung magpapahayag sa atin ng mga katotohanan. Maghahango sa atin doon sa pagkakainom natin ng alak ng pangalo niya. Yung first love natin, ibabalik. Yung first love natin, si Jesus Christ talaga yan eh. Yung gospel niya, yung mabuting balita. At sabi nga doon, yung naging topic natin sa Revelation 12, na ipapanganak ng isang babae, yung male child na yun, na pinagbigyan ng bukas na aklat sa Revelation 10:9. At iyon yung magpapahayag sa atin ng mga katotohanan na to, ng mga kahulugan, ng mga parables na yan from Genesis to Revelation. Iiwan ko lang, isang pangako din ng Panginoon na it is finished. Tatapusin niya na yung trabaho niyang gagawin. Finish na, wala nang kasunod. At bago naman yun, ipapangaral muna yung gospel sa lahat ng bansa. Yung gospel na binuksan niya sa sangkalangitan, syempre nasa langit na siya. Syempre ang magpapahayag nun yung pagbibigyan. At isang katotohanan yan na kaya nagtagumpay yung mga laban sa dragon, yung kanyang bayan,
Siyempre gamit yung dugo ng Panginoong Kristo na binabanggit sa Revelation 12:11 na yung dugo na yon ay yung Word of God at righteous act natin na di mabilang na mananampalataya. Ayan na. Amen po. Okay, maraming salamat Kuya MBB. So, reaction naman tayo kay Ate Lady May. Yan, bigyan natin ng reaction. Ayan, thank you very much. Bitin ako 3 minutes kay panganay, Kristiyanong panganay. 15 minutes pero okay lang. Maiksi lang sasabihin ko. Ninakaw niya ang Biblia. Ninakaw niya ang talata. Bakit? Ipinangangaral niya ayon sa kanyang karunungan. Magnanakaw siya. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng aking ama, tanging mga Diyos ang pinagkatiwalaan ng salita. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi ka Diyos, bakit mo ginagamit? Kaya kung mapapansin ninyo, magulong-gulo ang utak niya. Paano ka, Lady May, naging Diyos? DH ka lang naman. Paano ka naging Diyos? Mahalay ka. Mahalay ka mag-isip Di ba? Puro kasalanan ang nasa isip mo. Puro kasamaan. Kaya tingnan mo, sumayaw lang mahalay na kasi mahalay ang iyong kaisipan. Ganyan ang pinananahanan ng dyablo. No? Nasa atin kung paano tayo mag-isip. Binigyan tayo ng banal na espiritu upang mag-isip tayo ng tama at banal. Hindi masama. Uulitin ko, magnanakaw ka. Ninakaw mo ang mga salita na inukit sa titik sa banal na Biblia, ha? Pero bakit ikaw na hindi banal ay nagbabasa upang itumba ang anak ng Diyos? Ang anak ng Diyos ay kailanman hindi mo maitutumba. Sa kami ay gawa sa bato. Bato na tisod na tisod ka sa ice cream yummy ko, 'di ba? Bato ako Natitisod ka 'Di ba? Kasi magnanakaw ka. Hindi mo naunawaan ang salita ng Biblia. Paulit-ulit mong binasa, ipinapangaral, nilamon ka na ng makasanlibutang karunungan sapagat ang Diyos mo ay Diyos ng sanlibutan. Imposible, 'di ba? Sa'yo na maging Diyos si Lady May? Ibig sabihin, wala kang naunawaan sa salita ni Nicodemus. Paanong ipapanganak muli ang tao? 'Di ba? Kaya ako naging Diyos dahil ako ay ipinanganak sa Espiritu. Nasusulat, ang ipinanganak sa laman ay laman nga, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Thank you. Okay, maraming salamat Lady May. So, sunod naman tayo, reaction ni Kristiyanong Elder. Maraming salamat. No, unang tanong, sabi niya, yung sinabi ni yung nangyari kay Kristo ay mangyayari sa kanya. Lady May, kailan ka ipapako? Isisigaw na ba kami ng ipako sa krus? Ipako sa krus. Ang sabi niya, yung kahalayan ko raw, halatang hindi marunong humukom. Sabi ng Panginoon, huwag kayong huhukom ng walang batayan sa kasulatan. Paano ko sinasabi na siya ay mahalay? Unang Timoteo chapter 2 verse 9 to 10. Gayon din naman, ang mga babae ay dapat magdamit ng may kahinhinan, na may disente at may paggalang sa sarili, hindi sa palamuti ng buhok o sa ginto o sa mga mamahaling damit, kundi sa mabubuting gawa na ang angkop ng pagiging babae na may pananampalataya. Yung ginawa mo ba, pananampalataya ba yun? Sabi ng Panginoon, silang mga nagdadamit ng mga manghahalay ay siyang ang Diyos nila ay dyablo. Yun ang ginawa mo Paano sila sabi ninakaw? Huwag ang inyong kagandahan ay maging palabas lamang sa pag-aayos ng buhok, sa suot na ginto o sa damit,
kundi sa loob, sa katahimikan ng puso, na lubang mahalaga sa paningin ng Diyos. Unang Pedro 3:4. Ang sabi, katahimikan ikaw ba'y tumatahimik? Hindi ka naman tumatahimik Ang sabi ni Pablo, ang babae mag-aral na manahimik sa gitna ng mga lalaki. Gayon pa lang, hindi ka gumaganap ng kautusan Bakit? Sapagkat sinasabi mo na ako'y magdanakaw. Ano ba sinasabi ng kasulatan sa Roma chapter 2 verse 1? Kaya walang palusot ka, oo tao, na humuhusga. Sapagkat kung saan humuhusga sa iba, ay ikaw ay humahatol, hinahatulan mo ang iyong sarili. Sapagkat ikaw na humuhusga ay gumagawa ng ganun ding bagay. Paano yun? Sabi mo, ikaw ay magiging katulad ni Kristo. Kailan kayo ipapako ni dayuhan? Kailan kayo magiging katulad ni Pedro na ipinako? Lahat ng mga apostol, lahat ng mga patriarka nagkaroon ng pag-uusig. Kailan kayo pupugutan ng ulo? Paano nangyayari na ikaw ay Diyos? Hindi ka nga makatakas sa amo mo dyan sa ibang bansa. Meron bang Diyos na alipin ng pera? Meron bang Diyos na nagsasabi sa kanyang amo, opo, lilinisin ko po, aayusin ko po, opo. May ganun bang Diyos? Kahihiyan ka naman na ikaw na Diyos ay sumusunod sa isang tao. Ang amo tao mo tapos naghihintay ka ng pera every month. Mayroon bang Diyos na naghihintay ng pera at kayamanan? Sinasabi sa kasulatan walang Diyos ay hindi nangangailangan ng kayamanan sa mga bagay nito sapagkat nasa kanya sa pasikula. Ikaw naghihintay ka ng pera every end of the month naghihintay ka ng mga salapi. Meron bang Diyos na naghihintay ng pera? Sabi nasa iyo ang kapangyarihan at ang lahat ng kagalakan. Tapos ikaw naghihintay ka ng sahod mula sa agency mo. Anong klaseng Diyos ka? May agency ba? Christ agency? Kahihiyan, kabilintunaan at kalapastangan ang mga katulad mo at ang kawan mo. Yun, salamat sa iyo, Kristiyanong Panganay. So, sunod naman natin si Dayuhan ang Nagahari. Ano po inyong magiging reaksyon? 3 minuto po sa inyo. Pakinggan niyo po itong sasabihin ng mga Diyos. Diba, bakit si Kristo? Si Kristo, diba? Nangangailangan din ka, nangangailangan yung asawa Ilalabas namin ang mga ginawa ng mga pari, mga pastor, mga mangangaral, at mga ministro ng mga iba't ibang iglesia. Nakalat namin sa internet, kalawakan sa kaharian ng TikTok ng mga ginagawang kabulaanan na aral nila noon pa. Ilalabas namin sa liwanag na parang araw at buwan ang ginagawa nila sa dilim at malalaman ng lahat. Ihahayag ng ROG ang tunay na mensahe ng Panginoon.